Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-inspeksyon si Senador Antonio Trillanes IV sa Agritourism Park sa Rosario sa Batangas na tinagurian ang mga kritiko na Hacienda Binay. Inilibot siya ng negosyanteng si Antonio Chu na iginiit sa pagdinig sa Senado kahapon na kanya ang naturang lupain. Pero bago nung paglilibot ay uminit ang ulo ni Trillanes. Hindi kasi siya agad pinapasok sa ekta-ektaryang lupain. Diskumpiyado rin siya kung talagang bukas nga sa publiko ang ari-arian dahil mukhang pampamilya Binay lang daw ito. Nakatutok doon po live si Jam Sisante. Jam. Mel, Mike, narito tayo ngayon sa loob ng Sunchamp Agritourism Park na tinatawag ng mga kritiko ni Vice President Jejomar Binay bilang Hacienda Binay. Pumunta tayo dito para doon sa ocular inspection ng Senate Blue Ribbon Subcommittee pero hindi naging madali ang pagpasok natin dito. Binuksan ng negosyanteng si Antonio Chu sa Senate Blue Ribbon Subcommittee at Media ang anyay 145-hectare property para sa ocular inspection. Kahit pa lumabas sa pagdinig ng Senado kahapon na walang titulong hawak si Chu sa property dahil partial pa lang niya itong nababayaran, muling giit ni Chu, binubuksan niya sa publiko ang ari-arian para raw patunayang sa kanya ito at hindi kay Vice President Jejomar Binay. Lahat po nito ay pag-aari ko. Lahat po nito ay pinaghirapan ko. Hindi po ako dami ng kahit sinong politiko o kung sino man tao. Pero hindi naging madali ang pagpasok dito ni Blue Ribbon Subcommittee member Senador Antonio Trillanes IV at ng media. Bago magtanghali, dumating na sa Rosario si Trillanes kasama ang media. Pero halos 20 minutong pinaghintay sa labas ng isang gate. Nang lumipat si Trillanes sa isa pang gate, hindi rin siya agad pinapasok. Dapat yung owner mismo alam niya na mag-ocular inspection tayo ngayon. Dapat gusto nga niya ipapakita niya sa atin na wala siyang itinatago. Di ba? Pero ngayon, obviously, iba. Kinalaunan ay nakatanggap si Trillanes ng sulat mula sa kampo ni Chu na nagpapataw ng mga kondisyon sa pagpasok. 3 to 5 p.m. lang daw bubuksan sa ocular inspection ng property at mga miyembro lang ng subcommittee ang pwedeng pumasok. Aalis na dapat si Trillanes ngunit bumalik ito nang mabalita ang dumating si Chu. Iginiit ng senador na dapat papasukin ng media. Pumayag naman ang negosyante. Nakita ko pa lang yung papasok, yung mga pond, yung lagoon. Namanghana ako no? Tapos ngayon nakita ko tong main house. Tapos yung view para kang nasa paradise Nandito naman tayo na open sa public so pwede nyo makita kung meron po tayong tinatago o wala. Actually, naman talaga, genuine naman tayo na this is really for business purpose. Bagamat halos hindi nag-uusap, inikot ni Chu sa Trillanes sa naturang property. Kasama sa ipinakita ang clubhouse na tinatawag ng mga kritiko ni Binay bilang kanyang mansyon. Pinakita rin ang orchid nursery na nasa 9 ektaryang lupain na nirerentahan ng pamilya Binay. Dinala rin niya ang media sa piggery o babuyan na dinivest na raw ng vice-presidente at pinapatakbo na ngayon ng ibang kumpanya. Hindi ito air-condition, taliwas sa sinabi ni Mercado. Taliwas din sa sinabi ni Mercado, wala raw garaheng pagkakasyahan ng 40 sasakyan, kundi 20 sasakyan lamang. Gayunpaman, kwestiyon ni Trillanes kung tunay nga bang pampubliko ang naturang lupain. Pag nakikita niyo yung structures, this was never designed to be an agritourism park or resort. Ngayon, kung bibilihin mo ito, hindi ito magiging profitable as a business kasi heavy siya sa mga structure na hindi pang turismo. Yun nga, walang mga public toilets. Doon sa pavilion may mga toilet, yung rooms, may mga 10 rooms na available na rent out na. So, kailangan pa natin dagdagan. Kaya nga binenta sa atin para tayo gagawin natin na i-expand natin. Ito naman ang hardin na maihahalin tulad daw sa sikat na Kew Gardens sa London. Sabi ni Chu, meron namang 10 kwartong hotel na pwedeng pagtuluyan. Meron ding ipinapagawang ibang pasilidad. Sa loob ng 2 taon pa raw niya, inaasahang mababayaran ng kumpleto at madedevelop ang naturang property. Mike, yung nakita nating hotel, okupado na raw yun sa ngayon ng mga nagkatrabaho doon sa katabing plantation. Binuksan sa publiko itong Agritourism Park bandang Agosto, pero sinarado muli ito ni Antonio Chu sa publiko nung pumutok nga yung kontrobersya at nadamay siya doon sa kontrobersya kaugnay doon sa mga alleged properties ni Vice President Jejomar Binay. Handa naman daw si Chu na muling humarap sa Senate Blue Ribbon Subcommittee o sa investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno para patunayan na hindi raw siya dummy ng vice-presidente. Mike. Nakapasok ba kayo sa loob, Jam?
Yes, Mike, nakapasok tayo dun sa loob ng Agritourism Park, pati doon sa sinasabi na mansyon nga daw ni Vice President Binay, pero tinatanggi ito ng kampo ni Binay at nakita natin na talagang napakalaki at napakaganda nitong property na ito. Pero sinasabi nga ni Antonio Chu, pinaghirapan niya raw to at pag-aari niya raw talaga ito. At taliwas dun sa aligasyon ng iba na siya ay dummy lang ng Vice President. Walang mga palatandaan doon sa loob ng mga struktura o sa loob ng bahay kung sino o ang may-ari niyan o kung sino madalas tumira dyan. Halimbawa, mga litrato ng pamilya o halimbawa, mga souvenir o kung ano-ano. Wala bang ganong mapapahiwatig kung kanino yan o kung sino madalas tumitira dyan sa loob ng bahay at yung ibang struktura dyan? Jam? Mike, nung pagpasok natin doon sa clubhouse, wala tayong nakitang mga personal belongings o mga palatandaan kung sino ba yung nakatira dito or madalas pumunta dito. Sa pag-iikot din natin, wala naman tayong napansin na ganoon. Bagamat yun nga, nakita naman natin na meron ditong bahagi ng Agritourism Park, yung Orchid Nursery, na aminado naman si Antonio Chu na nire-rent daw o nililease ng pamilya Binay. Maraming salamat, Jam Sisante.